I'm here with one of the best-selling MPVs in the Philippine market. This is the Avanza 2026 J variant. And you might wonder, why am I showing you the backside of this car? Let me show you. Ito yung pinaka-greatest asset nitong car na to. Yung cargo space niya. Kung makikita nyo, akala nyo simpleng loading lang ang ginawa natin. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung mga sinakay ko dito sa likod na to. At ako mismo, namangharin ako sa capability nitong car. At later, papakita ko sa inyo kung ano yung compromise. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kinarga natin. First, of course, computer bags. Eco bags. Ang unang malaking kinarga natin dito is itong full size na stroller. Ayan. Full size yan, stroller. Ayusin natin for framing. Pangalawa, kids bike. So actually ito yung isa sa mga pinaka-hassle na kinarga ko dito. At first hindi ako agree dun sa sinabi ng wife ko na isasama pa tong bike na to sa trip dito papuntang Tagaytay. Dahil alam ko matakaw sa space ito. Pero sinubukan ko pa rin, inayos yung kamada at napag-cash natin. Please take note, meron tong training wheels sa gilid. So instead na makipot lang yung space na makakain, meron pang extra space dito na masasayang dahil lang dito sa training wheels. Meron tayong dalang diaper. At finally, pinag-isa namin ang lahat ng gamit namin. Kasama na rin dito yung mga gamit ng mga bata. Kaya medyo may kabigatan. Rimowa na XL size. Kung makikita nyo, lahat to very bulky. Pero somehow napagkasya natin dito sa likod ng trunk or ng cargo space ng Avanza. Dito ako namangha dahil wala akong maisip na kotse na MPV division na magkakasya tong mga to. I'm not sure with Expander kasi ang Expander mas makitid at mas mataas yung height niya. Pero this one is mas malapad kasi. So I think ito yung naging advantage niya kahit medyo mababa siya. Yun nga lang ang disadvantage, hindi ka makakapagkarga ng mga matataas. So ito kailangan pinahiga ko siya. Sama na rin natin dyan life vest. At may mga ibang maliliit na abubot. Box. Paddings for dogs, pero ginamit ko to for kids just in case na matapon nila yung mga drinks nila inside the car para hindi mabasa yung carpet. Ito yung napagkasya natin sa likod nitong MPV na to. At kung titignan mo, if you're gonna load it by yourself, you will say it's somehow impossible. But eventually, yung partnership ni Toyota and Daihatsu nagkaroon ng magandang bunga. Ito yung bunga na yun. Dahil this car is partnership with Daihatsu. And knowing Daihatsu, somehow kilala siya sa mga small cars pero functional. So I think this is one of the features na inano ng Daihatsu, shinare ng Daihatsu sa Toyota. Kasi before, if yung mga lumang Avanza, ang mga seat niya hindi ganun kaganda yung configuration. If maalala niyo rin yung Toyota Innova, pag binaba nyo, kailangan nyo itample on the side. So yung space mo dito sa gilid mawawala na. Unlike this one, fold down lang, flatbed na siya. If you're looking for a family car na nasa budget-friendly division ka, you should consider this Avanza J variant because it only sits at 844,000 pesos. The cheapest 6-seater MPV. So imagine, this, and these, lahat kasya dito. Gusto ko lang din i-share na meron kami nabili ng wife ko through TikTok. Actually ito, intended for dogs. Pero para hindi madumihan yung interior ng car at mas madulas pa maglo-load ka, kung mag-unload ka, pwede mo lang hatakin, dudulas yung mga karga mo dito sa likod.
One of the advantages din of this car, especially dito sa side na to, makikita nyo, meron kang extra space dito na pwede pang ilagay. So if ever punong-puno man tong space natin dito sa center, meron kang mga maliliit na eco bag na pwede mong isakay dito, naipatong dyan. Tsaka somehow meron siyang ample height para pagpatong-patungin siya. Nung nag-supermarket kami, napagkasya namin yung 2 weeks na ration na hindi kasya sa sedan, hindi kasya dyan sa Altis ng dad ko. So this one, for family MPV, napakasulit. Or yung compromise na sinasabi ko kanina, which is itong middle row. Itong middle row, inabante ko siya. Nung pagkaabante ko sa kanya, nagkaroon ng space, enough space para isiksik lahat yan mga yan dito. So na-push natin yung papasok dito. So ito, since bata lang naman ang umupo dito sa gitna, okay lang na iabante natin. Medyo upright din yung position nung so medyo short trip lang naman from Manila to Tagaytay, hindi naman ganun kalayuan. Yun nga lang, yung space mo dito, kung titignan natin, uupo tayo dito sa gitna. 6 feet ako. Actually, meron pang ample space, ayan. Meron pang ample legroom. And with headroom, okay naman. At ito, ang maganda pa rito sa J variant, maski J variant siya, pwede mo siyang lagyan ng mga Isofix ready na child seat. Makikita nyo yan dito. Yan yung mounting niya. So, kung meron kayo Isofix na child seat, i-clip mo lang siya dyan. Ayan. Naka-mount na siya ng maayos para mas secure yung upuan ng bata. At kung titignan mo naman dito, I think may gumalaw na naman ng seatbelt. Ay nako, yung bunso ko. Naka-seatbelt yan dito para sa child seat na to. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga nagustuhan ko dito sa car na to aside from cargo space at yung configurability dito sa middle row. Here are the 11 things that I like. At mamaya naman pag-uusapan natin yung hindi ko nagustuhan. First, we have 12 cup holders. Yan yung isa sa mga nagustuhan ko, especially kapag nag-road trip kayo. You have one here. You have two here. It will fit 500 ml na bottle. This one also, kaya ang tall size na Starbucks. Dito naman sa middle row, one here and one here. Same on the other side, ganun din. Meron din tayo dito sa likod, para sa rear passenger naman. Meron silang sariling cup holder in here. At meron pang charger dito. Tapos, dito, same lang sa kabila. Ang pinagkaiba lang dito, meron ka rin dalawang cup holder. Ito lang yung pinagkaiba. Open na yung dito niya. Pangalawa ang nagustuhan ko dito is yung tailgate. Non-power tailgate. Dahil once na binuksan mo to, hindi mo na kailangan mag-antay para bumukas pa yung tailgate. At kung ipapasaran mo naman sa ibang tao na hindi alam na may power tailgate, usually ang ginagawa nila, binabagsak lang nila, sinasara. Malaking chance masira ang power tailgate mo, lalo na pag hindi nila alam na merong switch dito sa taas. So I think better na yung manual tailgate at mas mabilis. Next naman, ang manual transmission niya, even though na meron siyang 1.3 lang na makina, pero dahil sa tulong ng gearbox niya na malalaki ang planetary gears, mas hindi siya hirap umaakyat or mag-engine brake. Ang kasunod naman nito, ang J variant kasi wala siyang kasamang backup camera. Pero nakahanap ako ng mag-i-install, OEM installer siya, galing Casa. Meron siyang feature dito na makikita nyo dyan, reverse. So before hindi ko siya maintindihan. Yung pala, abang siya para sa reverse camera. Meron siyang toggle switch dito. Kung gusto nyo magpakabit using the same stock head unit, i-on mo lang dyan. Pero dapat magaling din yung yung installer mo. Dapat alam niya paano kalikutin. Kasi yung nahanap ko through Facebook, literal plug and play lang siya. OEM yung pag-mount niya sa likod. Papakita ko sa inyo yung itsura ng mounting ng camera sa likod. Yan yung mounting sa likod. Meron kasing nakaabang dyan ngayon na para sa rear camera talaga. Yung iba kasi nilalagay lang nila dito sa labas na parang nakatornilyo, naka-expose. So anything, once na gumalaw yan, mami-misalign na yung camera mo. Unlike this one, yung kabit niya is may OEM talaga yung pagkakabit niya.
Ang maganda pa dyan, ultra wide yung camera, so makikita mo yung mga kotse paparating. Next one naman, meron siyang tinatawag na lounge mode. Papakita ko na lang sa screen kung paano siya gawin or any picture na pwede natin ipakita. Kasi yung mga nakaayos na ang gamit dito, ayoko nang galawin. Tapos, ang maganda pa dito, itong head unit ni Toyota na built-in dito, mabilis lang siyang i-navigate. If magko-connect ka sa Bluetooth, napakabilis. Hindi siya complicated. Hindi tulad sa mga ibang head unit. Tapos, once na pagbukas mo ng car, ora mismo magko-connect ka agad yung Bluetooth. Yan, meron akong ditong cellphone. Pag in-on mo yung Bluetooth, magko-connect na kaagad yan. Ayan, dyan na siya kabilis. Ang kasunod, ito naman, itong climate control natin. Kahit na J variant siya, ganitong klaseng climate control pa rin yung makukuha mo. So somehow decent enough. Usually mga ganitong climate control sa Innova, makikita mo lang siya sa G variant or sa V variant na hindi pindot na. Pag sa mga J variant ka or E, yung dipihit pa, mga circular na dipihit. So this one, even sa J variant, ganito na. It's decent. And finally, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung viewing angle niya. Itong A-pillar, dahil sa minove nila yung side mirror, nagkaroon ka ng space dito para makita mo ang pinaka nagustuhan ko finally, yung viewing angle niya. Ang ganda ng mga viewing angles niya. One here. Yung A-pillar hindi masyado nakakaharang. Same goes with this. Ang pinaka-ayaw ko lang dito. Ang pinaka-ayaw ko lang dito is yung pillar dun sa dulo, which is yung C-pillar. Yun, medyo malaki-laki yung blind spot niya. Especially pag nakaangat yung headrest. Yung C-pillar, hindi mo masyado kita. Sa likod okay lang maganda visibility. Pero yung C-pillar lang. Okay, dito naman tayo sa negative side or sa ayaw ko na features ng Avanza na J variant. Actually, Avanza and Veloz. For this specific feature, ang pinakaayaw ko is itong LED na headlight. The problem with these headlights is non-replaceable yung bulb niya. Kapag napundi yung LED bulb, hindi mo mapapalitan yung bulb niya as per casa. You have to change the whole headlight para mapalitan yung napunding LED. So imagine yung cost ng isang headlight, napakamahal. Ang naging immediate solution ng industry is may mga nagbebenta ngayon ng aftermarket na projector fog lamps. Isa pang negative side ay wala siyang fog lamp. Walang built-in fog lamp. So, yung visibility mo at night is yan lang. Maliwanag siya dahil nasa labas tayo. Pero, kung nasa loob tayo, at meron kang tint na ordinary tint, hindi na siya ganun, well, nag-a-adjust kasi exposure ng cellphone sa interior so mukhang maliwanag pa rin siya. Pero kung papantayin natin yung exposure na nakikita ng mata ko, more or less nasa ganyang exposure yung nakikita ko. So for me, hindi enough yung power ng light compared sa halogen. Ito yung low beam, ito yung high beam. Ang maganda lang dito sa LED na technology is napakalinis ng cut niya. Even though na hindi siya projector type. Ang isa pang negative side na hindi ko nagustuhan sa specific model na J variant naman, kapag nag-hazard tayo, lumabas tayo,
At imagine mo, if nagda-drive ka sa isang intersection, hindi masyado visible yung signal light. The usual kasi, ang mga signal light ng kotse is nasa edge. Actually brake light to yung signal light nandito Pero kung nandito ka sa headlight, usually ang signal light ng mga kotse is nandito sa dulo. So makikita nung oncoming traffic na nagsisignal light ka. Compared to this one, nasa looban siya. Hindi dito sa outer part. So isa yan sa mga nakikita kong disadvantage ng J variant dahil yung E variant meron siyang ilaw dito tulad nito. Itong Altis na 1.6V meron siyang bulb. Ang problema rin dyan kapag sa liwanag, pag nagde-drive ka, mas lalong hindi kita yung turn signal sa mga oncoming traffic. Hindi kasi ganun kalakas yung ilaw niya. Base yan sa experience ko. Kaya hindi ko lang sure kung merong nagbebenta ng OEM na side mirror na mayroon turn signal light na feature. Ang isa pang ayaw ko na feature dito sa car na to. Ito, kung mapapansin nyo, malamig ngayong gabi. So itong part na to malamig yan. Ito mainit yan. Yung mga hotspot na yan ay dahil dito. Wala siyang hood undercover. Kailangan mo pambilin sa Shopee yung hood undercover nito para magpo-protect sa external paint mo sa heat na nagge-generate from the makina. So nabibili siya sa Shopee. You have to mount it here. Unlike sa mga lumang kotse, dun sa dad ko, ewan ko lang sa mga lower variant, I'm not familiar kasi ito yung first time na magkaroon kami ng J variant. Eventually, as time goes by, magkakaroon ng fade yung hood mo. Dahil sa init na nagge-generate sa outside, pati dito sa inside. So, ayan. Kailangan ko pang bumili niyan. I think, for me, it's a necessity. At yung isa pa, na negative, wala siyang engine cover. Pero for me, hindi naman big deal yung engine cover dito. Kasi para sa akin, mas maganda yung kita mo lahat. Buksan ko yung camera, yung ilaw natin. Kung nakikita nyo, wala siyang engine undercover. Kita niyo yung chinelas ko. Ayan. Usually, dapat meron yung engine undercover. Ang purpose kasi nun, kapag nagda-drive ka, maulan, yan yung magpo-protect sa underside ng engine mo from splashes. Pero meron ako nakikita rito, kung nakikita nyo yan, meron plastic cover dyan at meron din plastic cover dito. Okay, i-zoom natin. Ewan ko kung kita masyado. Yan yung color black na yun. Yan. I think, yan yung nag-shield naman from the wheel. Sa splashes ng wheel. Pag dumadaan ka sa basa or pag maulan. Yan yung isa sa mga hindi ko talaga nagustuhan. Nagulat talaga ako. At yung isa pang hindi ko nagustuhan. Nagkataon kasi ang favorite color ko is ang favorite color ko sa J variant is yung silver. You have only 3 options. You have white. Yung white niya is parang taxi white. Then you have silver and you have color black. Ayoko ng white dahil mukha siya talagang taxi. Ayoko naman din yung black dahil konting gas-gas kita ka agad. So ito kasi kapag minsan may angulo siya pag tapat araw, may pagka-bluish silver siya. So for me, ang ganda ng color niya. Makikita mo yung parang crystal-like na mala-crystal yung pintura niya. So, ang negative side nun, kaya ako sinasabi na hindi ko nagustuhan. Kung ito, napapansin nyo, hindi yan pinturado. Hanggang dito lang yung pintura niya. Hanggang dito lang yung pintura niya. Pagdating nandito, wala nang pintura yan. So, kapag bumili ka ng white, makikita mo yung white paint hanggang dito lang. Tapos dito, color gray na siya. Lalo na yung black. Yung black, makikita mo black. Tapos pagdating mo dito sa loob ng walang pintura yan, no? Pati yan, no? Hindi yan pinturado.
Sa ibang color, yung nakakita ko ng color maroon na E-variant, hanggang dito yung maroon niya. Tapos the rest gray na. So for me, ang safest bet mo kung kukuha ka ng Avanza is silver pa rin talaga. Yan yung isa sa mga hindi ko rin nagustuhan. At meron pa, the list goes on. Ito kasi nagpakabit na tayo ng OEM na na third party na rear camera para hindi tayo mahirapan pag umaatras kasi yung mga lumang kotse usually yung salamin niya dito sa likod malaki ang coverage niya. So kahit lumingon ka from inside, somehow makikita mo kung meron kang matatamaan na poste o may bata. Ang problem kasi ngayon, yung mga kotse ngayon, paliit ng paliit yung window. So yung visibility mo from inside, hindi na kasing laki tulad before. So yan yung kailangan mong unang palitan kapag kumuha ka ng J-variant, yung camera. Ilalagay ko sa comments or sa description below kung kanino ako kumuha yung username sa Facebook. At ang pinagkaiba pa nito sa E-variant at G-variant, yung E-variant at G-variant, ito illuminated to. So kapag binuksan mo yung ilaw mo, pati ito kita. Meron siyang illumination dyan. Pag J-variant, ito lang. But for me, naangasan ako dun sa ito lang yung may ilaw. Ang ganda lang tingnan sa kabi na parang very unusual kasi. Ito lang yung nakikita mo. Medyo maangas siya for me. Yun lang. Tapos, ang isa pang negative na ayaw ko dito, wala siyang backup sensor. Wala ka ng rear camera, wala ka pang backup sensor na built-in. I think sa panahon ngayon, hindi na ganun kamahal para i-include ng kasa yung backup sensor. At least, backup sensor man lang. Para kunyari, medyo gipit sa budget yung bibili, wala pa kaagad pang upgrade, at least sana man lang meron backup sensor. At sa totoo lang, wala rin siyang third brake light. Yung E-variant meron siyang third brake light dito. Pag gabi, for me, mas maganda pa rin talaga kung meron kang third brake light na built-in dito. At least sana man lang standard feature yan all throughout the variants dahil safety naman ang pinag-uusapan dyan. And the list will go on. Okay, ang unang-una, I don't like the hubcaps. But wala akong magagawa kasi ito lang yung kaya ng budget. Ang preferably sa akin, mas maganda sana kung i-shape out na lang nila nung walang hubcaps. Kasi for me, maangas din naman tingnan yung steel rims. Maganda rin naman tingnan. Mas magkakaroon ka ng accent na parang mataba tingnan yung gulong mo. Unlike pag nagkaroon ka ng hubcaps, parang ang payat tingnan. Tsaka mabilis kasing nakawin ng hubcap. At yung isa pang hindi ko nagustuhan, itong front natin is disc brake. Yung likod, drum brakes. Ang labanan ngayon, safety na rin kasi. Ang dami na rin kasi maloloko at pabilis na rin yung mga kotse ngayon. So sana next time, kahit yung mga J-variant, malagyan na sana ng disc brake. At ang isa pang negative dito sa interior naman, etong speaker na to, wala masyadong bass. Literal parang ano lang siya, middle tsaka treble lang yung kaya niyang i-offer. Pero yung lower frequency niya, which is yung bass, wala. Tapos yung ito niya sa interior, makikita mo meron lang siyang abang para sa tweeter. Nasanay kasi ako sa magandang OEM na sound ng Altis na V-variant. Ang ganda ng interior sound nito, kahit di ka na magpalit, okay na, may decent bass, maayos lahat. Pero dito sobrang nabitin talaga ako. Kaya napag-iisip ako next time, pag-iipunan ko, bibili ako ng separates. I think I'm gonna go with JBL na may separates, pati mga built na may kasamang tweeter. Tapos yung sa ilalim na upuan na subwoofer. Tapos, nakakatawa pa dyan, ito, walang speaker to. As in, blanco yan. I guess, yan yung paraan para mapababa nila yung price ng J-variant. Dahil again, this only sits at 844,000 Philippine peso. One of the cheapest 6-seater MPVs available sa market ngayon. Dahil ang expander na manual transmission nasa 1 million plus na. Wala pang 1,100,000. For me, at isa to sa mga pinaka-cheapest. Kalimutan ko rin pala. Yung sa interior nito, ang pinakamagandang nakita ko dito is yung
head unit niya. Yung head unit na kasi maganda yung connectivity. Ang bilis mag-connect lang ng Bluetooth eh. But the problem is, once na connect mo na yung Bluetooth sa head unit, yung latency niya kapag nanonood ka ng YouTube or Netflix, yung latency, grabe. Ang taas ng latency niya. Nakakailang lang. Compared sa mga stock head unit ng mga ganito na hindi pa touchscreen, walang latency. As in, kahit manood ka, in sync yung bibig tsaka yung sound. Pero dito talaga makikita mo, nauuna yung video, nalilate yung audio. So, isa yan sa mga, I think I'm just nitpicking na lang dahil galing ka dito. Sana, hindi naman sana, pero next time, mapipilitan din ako magpalit ng head unit. Actually, pinag-iisipan ko kung mag-JBL ako or mag-Alpine. For me, kasi ang balita, ang Alpine maganda daw talaga. Clarity, yung quality ng sound maganda. But if I'm gonna stick with the OEM naman style ng Toyota ngayon, they're partnering with JBL and I think nakikipag-partner din sila with Pioneer. Dahil sa mga ibang model niya na nakita ko na hybrid na Yaris Cross, ang speaker niya is Pioneer. Tapos, ang pinakaayaw ko pala talaga is kapag nagda-drive sa highway. Kapag nagda-drive ka sa highway at sanay ka sa gear ratio ng 4-speed automatic transmission or CVT, grabe, napakataas, napakaiksi ng ng gear ratio niya. Imagine nyo, sa 5th gear, 60 kph, almost 2,000 RPM na. Ang 80 kph niya, almost magti 3,000 RPM na. So, eventually, pag magda-drive ka ng long haul, ang speed mo usually mag-range lang from 60 to 80 para hindi mo lang hirap yung kotse. Dahil napakalaki nung planetary gears na ginamit nila dyan. Sana nagdagdag sila ng 6 gear. Kasi si BRV na 2023 model, meron siyang 6 gear. Sana man lang naglagay sila ng 6 gear. Dahil pag pumalo ka ng 100, almost 4,000 RPM ka na. Shy away of 2,000 RPM, nandun ka na sa red line. Kaya hindi na rin siya magiging fuel efficient if you're gonna drive it at 100 kilometers per hour. Ang ideal mo is 60 to 80. So imagine yung pagkabagot ko pa nagda-drive ng long drive. Yun lang talaga hindi ko nagustuhan. Dahil yung Altis, 100 kilometers per hour, nasa 2,500 RPM. Saka 4-speed lang yun ha. Ito 5-speed to manual transmission. Sana talaga naglagay sila ng 6 gear. At sa pinakahuli, ang pinaka hindi ko talagang nagustuhan na feature ng Avanza is itong weird na aircon vents na dito sa likod. Napaka weird lang. Napaka-weird. If gusto mo i-adjust yan, itatansya mo pa ba, ganyan. Ito, I'm just nitpicking again. Kung gusto mo yung hangin umabot hanggang likod, isasagad mo lang ng ganyan. Pero for me, pag yung bata nakaupo dito sa likod, hindi nila minsan may iwasan na laruin to. So, mas mabilis tong masira. For me, mas gusto ko yung design ng expander dito sa middle row pagdating sa aircon dahil napakaganda ng switch niya. Click yung sound. Ito rin naman, pero for me, mas type ko yung sa expander na rear vent. Anong final, conclusion? If naghahanap ka ng 6-seater na MPV na gusto mong affordable, ito nang kunin nyo. 844,000 Philippine peso. Pero don't expect too much. Just remember, yung mga kailangan mo munang palitan once na nabili to, once na kumuha kayo ng ganito, is yung rear camera. Yan yung unang kailangan nyo gawin. Yung rear view camera nyo, napaka-importante niyan. Pangalawa, if you're gonna drive through the night, pinakamaganda, upgrade nyo na tong
fog lamp nyo. Ako kasi hindi naman ako bumabiyahe ng gabi. Bihira ako gamitin yung kotse sa gabi. So, okay na to sa akin muna as of the moment. But you have to change it to projector headlights. May mga nagbebenta online sa Facebook na projector na nag-o-offer ng high-end low beam. At if mahilig ka sa music, ayan, palitan mo yung head unit, palitan mo yung speaker. Pero overall, performance-wise, city driving, if hindi ka naman mahilig magpatakbo ng mabilis, this is a good car for you. Just remember, yung maximum speed mo or yung mismong economical speed mo is around 60 to 80 kilometers per hour. Yun nga lang, nakakabagot lang talaga mag-drive sa highway na to. Literally kanina, nung nag-drive ako, pigil na pigil. Hanggang ngayon, nasa break-in period pa rin ako. So, hindi ako pwede maging consistent sa speed. So, I have to drive it from 60 kilometers per hour. Lalaruin ko siya from 60, 70, 80, then down to 70, down to 60, then paangat ulit, varying yung speed natin. Hindi tayo pwede maging consistent sa speed dahil sa braking period na ginagawa natin ngayon. I'm just trying to prolong the performance. You can check it online kung ano yung mga kailangan yung gawin kapag nagbe-break-in pa lang kayo. So, yeah, that's about it. I think nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin dito sa first brand new car na na-feature natin dito sa channel natin. For me, napakasarap niyang i-drive, especially nung paakit ako ng Tagaytay. Even though na 1.3 lang siya, but yung feeling na ikaw mismo nag-shift ng gears, napaka fulfilling dahil naalala ko dati nung nag-aaral pa ako nung student driver pa lang ako. Nag-aaral ako, nag-start ako sa manual transmission. At naalala ko yung Mazda 323 Familia na 1993 version. Then nag-shift kami to Mazda 323 Familia din na 1999, which is yun yung double overhead cam. From 1.3 to 1.6. Tapos itong yung Altis namin, 1.6. Then ito, balik ako sa 1.3. Ang nagustuhan ko lang din dito sa taas ng presyo ng gas ngayon, somehow, meron ka pa rin laban kahit papaano. Hindi siya, may mga times pa rin talaga na kahit 1.3 to napakalakas pa rin ng konsumo dahil manual transmission at hindi siya CVT. Yun lang yung downside. But if in the long run, kung titignan mo pa rin talaga, kung gusto mo lower cost, mag-manual transmission ka. If you go with CVT, risk mo na yan. But there will come a time na pag pinaayos mo yan, mas malaki pa yung papagawa mo, yung amount na paggagawa mo kaysa sa natipid mo sa pag-consume ng gas. Correct me if I'm wrong, but yan yung sa akin. For me, sana naglabas sila ng automatic transmission at hindi CVT. Magkakaroon lang ng konting weight dahil mas maliit ang CVT compared to automatic transmission, but longevity, sana nag-ano na lang sila nag-automatic transmission tulad ni Expander. Si Expander, traditional automatic transmission pa rin siya. Kaya sana, actually yun na talaga ang gusto ko, but monthly kasi napakataas. Ito, monthly nito nasa 17,000. Wala pang 17,500. Hindi pa aabot dun. Mas abot kaya siya sa panahon ngayon. Lalo na ang taas talaga ng gas prices ngayon. Sana bumaba, sana magawan na talaga ng paraan. So, yeah, that's about it. If meron pa kayong ibang pet peeve or iba pang nagustuhan nyo dito sa car na to, i-share nyo lang yung thoughts nyo sa comment section. Ayan. So far, happy with this purchase. And I'm gonna do my very best to prolong this engine and to prolong the car itself. Ayan. So, see you guys on the next one. Gusto ko talaga magpasalamat sa Diyos dahil pinagpanata ko to at ito yung binigay sa akin. Kaya alagaan ko to ng gusto. Hindi ko to pwedeng pabayaan. Everything is possible with Him. So, yun lang yung gusto kong sabihin. And I really appreciate kung ano yung binigay niya for my family. So, see you guys sa mga next vlog natin. Bye.